Titirahin ng Iran ang mismong mainland United States of America gamit ang missile na kayang lumipad ng 15,000 kilometers. Ito kaya ang dahilan ng sinasabi ng maraming tao na di umano itong si President Donald Trump ay umaatras na sa laban nito sa Iran. Pero ano ang sabi ni President Donald Trump? Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Pero bago ang lahat, dating gawi, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. At dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na rin ng matamis mong like ang bidyong ito. Kaya natin ang 5,000 likes at i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Kumusta kayong lahat? August 11, 2026 tayo ngayon. Magbibigay tayo ng pinakabagong update sa kaguluhan na nangyayari sa pagitan ng United States of America at ng Iran. Sa isang labanan, ang isang napaka-importanting tanong, sino ang nanalo? At sa labanan sa pagitan ng Amerika at ng Iran, hindi maikakaila na ang talagang pinaka-importanting tanong ay kung sino ang talo at kung sino ang panalo. Isang tanong na ang sagot ay depende sa mga taong sasagot. Sinabi kong depende sapagkat lalong-lalo na tayo na narito sa Pilipinas. Wala tayo sa kung saan mismo nangyari ang giyera at tayo ay nakadepende lamang sa kung ano ang mga ibinabalita ng mainstream international media. Minsan pa nga ang mga ibinabalita ay depende sa kung sino ang nagbabalita, kung sino ang panalo sa labanang ito. May nagbabalita na pabor sa Iran. Meron ding mga nagbabalita na pabor sa United States of America. At kung tatanungin natin ang mga kababayan kung sino ang nanalo sa labanan ng Amerika at ng Iran, ang sagot ay depende rin. Paanong depende? Ganito mga kaibigan, kung ang sasagot ay panig sa United States of America, natural ang sagot, talo ang Iran at panalo ang Amerika. At kung ang sasagot naman ay pabor sa Iran, talo ang Amerika, panalo ang Iran. May mga pabuntot pang salita, durog na durog ang Amerika. At kung ang sasagot naman ay pabor sa Amerika, durog na durog ang Iran. Pero kung ating tatanungin mismo, ang mga bansang nagkakagera, Amerika at Iran, of course, maliwanag. Ang sagot ng Iran mga kaibigan, talo ang United States of America. Pero nang tanungin si President Donald Trump kung sino ang panalo, ganito ang kanyang sagot. We won. Dagdag pa ni Trump. Already won in many ways, but we haven't won enough. Ayon kay Trump, we won in many ways. Pinapalabas ni President Donald Trump na kahit anong aspeto, panalo ang Amerika compare sa Iran. Bukang bibig din ni President Donald Trump para praise itong sa akin mga kaibigan. Sinasabi ni President Donald Trump na ang Amerika ay ang may pinakamatatag na depensa sa buong mundo. Sila rin daw ang may pinaka-high-tech na mga armas pandigma. Eka nga kay Trump, sila raw ang may pinaka-powerful na military in the world. They are militarily defeated. At alam nyo ba mga kaibigan na ang pagkapanalo ng Amerika sa Iran ayon kay Trump ay 106 times na kanyang sinabi at 95 times naman na sinasabi ni President Donald Trump na ang Iran ay sirang-sira na. Because we won. So I think we won, but we're winning. Pero eto mga kaibigan, sa ating analysis, maaaring mali ako, maaaring tama. Kung ating pag-aaralan ng mabuti ang digmaang nangyari, hindi ba't hindi maikakaila na malaki rin ang damage na natamo ng Iran? Marami ding mga bansa ang nadamay. Isa riyan ay ang Jordan, ang Bahrain, Dubai at marami pang iba. Ang katotohanan, walang damage ang United States of America sa mainland. Ang tanging mga nasira lamang ay ang maraming mga base militar ng Amerika na nakapwesto
sa Middle East. Kung baga, kung chess ang pag-uusapan ay tila mga pawn lamang ang mga ipinapain ni President Donald Trump at nagsanhi ito ng napakalaking damage sa loob ng Iran. Samantala, sa buong Amerika, nananatiling intact, wala man lang kahit kagat ng langgam. Pero ang tanong, bakit tila parang umaatras si President Donald Trump sa digmaan nito sa Iran? Sinasabi ng maraming mga tao na umaatras si President Donald Trump sapagkat nakikipagsundo na ito sa Iran na wala man lang agreement na naibigay ang magkabilang panig. Hindi ba't sinasabi ni President Donald Trump na bubuksan o bukas na ang Strait of Hormuz? Sinasabi rin ni President Donald Trump na nangako ang Iran na hindi na sila gagawa ng nuclear weapon. Pero ang dalawang ito hindi tinutupad ng Iran. Ibig sabihin, wala talagang pagkakasundo ang magkabilang panig. At marami din ang mga nagsasabi na tila na uubusan na ng mga missiles ang Amerika. Totoo kaya ito mga kaibigan? Ano sa palagay ninyo? Totoo ba na nauubusan ng missiles ang United States of America laban sa Iran? Kaya nga mga kaibigan, ang Israel ay tila nagdamdam ng husto nang kumalat ang balita ng Amerika at Iran ay magkakasundo na. Kaya ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, todo at sinasabing determinado silang atakehin ang Iran nang walang tulong mula sa Amerika. Pero ang tanong, bakit kaya biglang kumambyo si President Donald Trump? O baka naman ito ay drama lamang ng Israel at ng United States of America para sa isang malaking digmaan ng hindi nadidihado itong United States of America. Matatandaan na habang nagkakaroon ng digmaan ang Amerika at Iran sa Middle East, pumunta ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa Pentagon at ang pinag-usapan, of course, Iran. Hindi kaya ito ay plano na naman ni Trump at Israel para sa Iran? Pero ganun pa man mga kaibigan, marami ang agam-agam na di umano ang dahilan kung bakit tila umaatras si President Donald Trump ay ang kumalat na balita na ang Iran aatake sa United States of America, mga kaibigan, mismo sa mainland USA. At upang patutuhanan ng ating sinasabi, narito ang ating pruweba. Ayon sa ulat ng The Times of India, may plano pala ang Iran na umatake sa United States of America mismo at gagamit ito ng long-range missile na kayang lumipad ng 15,000 kilometer. At mga kaibigan, abot nito ang United States of America. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit tila umalma o kumambyo itong si President Donald Trump? Baka natatakot na mismo ang kanilang lupain ang targetin ng Iran. Pero ang tanong, meron kayang ganitong weapon ang Iran? Sa pagkakaalam kasi ng intelligence ng United States of America ay wala silang weapon na may kayang lumipad mismo papunta sa lupain ng United States of America. At ang kaya lamang nito ay ang mga lugar sa Middle East. At kung sakali naman na meron silang ganitong missile, kaya kayang lusutan ng Iran ang mga air defense systems ng United States of America. Ano sa palagay ninyo mga kaibigan? Ipaalam ang inyong mga komento at opinion dyan sa comment section. Pero sa ngayon mga kaibigan, tahimik pa ang dalawang bansang ito. Pero merong mga palitan ng mga maaanghang na mga salita. So mga kaibigan, kung gusto mong maging updated sa mga pangyayari sa pagitan ng Amerika at ng Iran, Israel, Middle East at iba't ibang panig ng mundo, ay huwag kalimutang mag-subscribe dito sa maliit na channel na ito. So mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.